sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Pakibasa po ng malakas. By grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hanggang 9. Okay? So, dito naman po tayo sa Titus chapter 3 verse 5. Sabi dito, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, manalangin tayo. Dakilat mahabaging Diyos, nabasa na po, Panginoon, ang iyong salita na aming gagamitin, Panginoon, sa pangangaral sa araw na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong magagandang rema na ipapadala, Panginoon, sa iyong alipin, sa iyong lingkod, Panginoon, na tatayo at mangangaral sa araw na ito. Gamitin mo ako, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapalang espiritual sa bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, ng bawat kamay na nagbibigay, na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalay mo pa sila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na walang sukat silid na kalalagyan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong gagawin, Panginoon. Dalangin ko na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Palampakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. So, malaya na po tayong makakaupo sa oras na ito. So, ang tema natin, mga kapatid, sa umagang ito ay napamagatang we are saved by grace. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Naniniwala ba kayo na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos? Amen. Praise God. So, alam niyo ba, mga kapatid, na itong Ephesians chapter 2 verse 8, 9 na sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hello? Alam nyo kasi, mga kapatid, may mga tao na nagsasabi na hindi na raw nila kailangang gumawa ng mabuti. Dahil sila ay ligtas na. Hindi na raw nila kailangan ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at hindi na raw nila kailangan tanggapin pang Espiritu Santo dahil sila ay ligtas na sa pamamagitan ng habag ng Diyos. At ito po ang lagi nilang ginagamit na verse, mga kapatid. Hello? Ito ang ginagamit nilang verse eh. Kaya tignan mo ang kanilang buhay, mga kapatid. Hindi na sila nagsisikap bilang isang Kristiyano. Hindi na raw sila maliligtas sa pagbabasa ng Biblia. Hindi na raw kailangan yon. Hindi na rin daw kailangan ng pagsisimba. Hindi na rin daw kailangan ang mabubuting gawa. Hindi na rin kailangan, mga kapatid, yung tinatawag na bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na rin daw kailangan, mga kapatid, ang discipleship. Dahil nga, ligtas na sila sa grasya ng Diyos. Hello? Sa inyong palagay po, mga kapatid, ito ba ay enough sa atin? Yung sinasabi nila, mga kapatid, kinakailangan ba nating patulan at pakinggan at sabihin natin yun ang tama? Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi po yun ang tama. At alam nyo ba, mga kapatid, sinasabi nila, mga kapatid, sinasabi rin po nila na your future sin is already forgiven. Hello? Ang gandang pakinggan, di ba, mga kapatid? Your future sin is already forgiven. Ang iyong kasalanan na hindi pa nagagawa ay napatawad na. Hindi mo pa nagagawa, ha? Plinaplano mo pa lang.
Ibig sabihin, ang future sin mo, makakapatay ka, patawad na. Ang future sin mo, magnanakaw ka, napatawad na. Anong turo yun, mga kapatid? Kasi sabi nga nila, mga kapatid, ligtas na tayo, hindi sa ating gawa. Yung pagnanakaw, pagpapatay, mga kapatid, ay gawa yun eh. Hindi raw sa gawa natin kung bakit tayo naligtas, kundi sa habag ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin, free na pala silang gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, free na palang gumawa ng kasalanan ngayon kasi nga, future sin is already forgiven. At ang ginagamit nilang verse, mga kapatid, itong Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Naka-stick na lang sila doon, mga kapatid. Hello? At alam nyo ba, mga kapatid, lagi pa nilang ipinapangaral, once saved, always saved. Pag ikaw ay ligtas na, ikaw ay laging ligtas na. So, pakinggan nyo, mga kapatid, ang kanilang mga turo ay malayo talaga sa katotohanan. Pero ipinipilit nila, mga kapatid, at gagamit sila ng verse para lang magtakpan ang kanilang mga ginagawa. Hello? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Sabi dito, mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito ba ginagamit nila ito eh. Kaloob ng Diyos. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Babawiin pa ba ng Diyos? Hello? Ang lalim din nila mag-isip, no? Mga kapatid, kapag ibinigay na ba sa iyo ng Diyos ang kaligtasan, babawiin pa ba ito ng Diyos? Binigay na ng Diyos eh. Babawiin pa ba? Sa totoo, hindi na po babawiin ng Diyos. Hindi babawiin ng Diyos, pero pwede mong alisin sa'yo. Pwedeng mawala sa'yo. Hello? At alam nyo ba kung ano sinasabi ng Book of Revelation, mga kapatid? Mag-ingat kayo. No? Baka maagaw sa inyo ang putong. Let no one take thy crown. Huwag mo pahintulutan na mawala sa iyo yung corona. Ibig sabihin, kahit ibinigay na sa iyo ng Diyos, may posibilidad na maagaw ito ng kaaway. Kaya nga sinasabi, mga kapatid, sa Book of Matthew, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, ang corona o ang kaligtasan na hawak natin, pag hindi mo iningatan ito, mawawala. At ano ba, in the Book of Revelation, mga kapatid, sinasabi rin doon, na ang iyong pangalan ng buhay ay ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ay maaaring maalis. Ibig sabihin, mga kapatid, nakadepende pa rin sa atin kung paano natin iingatan ang natanggap nating kaloob na kaligtasan. Hello? Pero itong isa na ito, mga kapatid, ang hindi napapansin ng mga nangangaral na yun eh. Yung pinapangaral nila, mga kapatid, ito ang hindi nila napansin eh. Sa Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi rito, mga kapatid, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo. Di ba? Dahil sa kawaan ng Diyos, kaya iniligtas tayo. Hindi sa gawa nating mabuti. Hindi sa gawa nating katwiran kung bakit naligtas tayo, kundi sa awa ng Diyos. By the grace of God. Pero ang sabi nito, mga kapatid, may karugtong kasi yun eh. Sa Titus chapter 3 verse 5, sabi nito, ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan.
Ibig sabihin, merong paraan. Meron dapat gawin. Tama, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag, pero meron tayong dapat gawin. Kasi sinabi dito, niligtas tayo sa pamamagitan. Merong dapat gawin, mga kapatid. Ano ito? Sige, basahin natin, mga kapatid. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Ngayon, sinasabi nila, hindi na raw kailangan ng bautismo. Hindi na raw kailangan ng bautismo sa tubig at at bautismo sa Espiritu Santo. Pero napakaliwanag dito sa Titus chapter 3 verse 5 na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng paghuhugas sa kapanganakang muli at ng pagbabago sa Espiritu Santo. At ano bang sinasabi ng John chapter 3 verse 6? Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kaya kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay may panganak na muli sa Espiritu. In spiritual life, mga kapatid, hindi mo mararanasan ang born again kapag ikaw ay hindi new birth. Mga kapatid, kaya ang tunay na kaligtasan, mga kapatid, ay nandoon pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Although nandyan yung kanyang habag, nandyan ang kanyang awa sa atin, mga kapatid, nandyan ang kanyang grasya para sa atin, pero pag hindi natin tatanggapin ang kanyang utos, hindi tayo susunod sa kanyang sinasabi, paano tayo maliligtas? Di ba? Kahit sabihin natin, mga kapatid, na mayroong libreng pagkain, kung hindi ka naman kakain, mabubusog ka kaya? Kahit sabihin natin na nakabukas na ang pintuan ng kaligtasan, kung hindi ka naman papasok, maliligtas ka kaya? Kahit alam natin, mga kapatid, sa panahon ni Noah, mga kapatid, na the ark, mga kapatid, yung arka na yon, bukas na yung pinto ng kaligtasan. At alam ng lahat, mga kapatid, na maaari kang maligtas kapag papasok ka roon. Pero dahil sa walang pumasok, mga kapatid, pamilya lang ni Noah, mga anak ni Noah, at yung mga asawa ng anak ni Noah, sila lang naligtas. Bakit? Dahil sila lang yung pumasok. Ngayon, dahil sa walang ibang papasok, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Diyos? Na dapat tao ang maliligtas. Sa araw na yon, dapat maraming tao ang maliligtas na palitan ng mga hayop. Buti pa yung hayop, mga kapatid, marunong sumunod. Buti pa yung hayop, mga kapatid, no? Nakapasok, naligtas. Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit gaano kagaling mangaral ang isang tao, kahit gaano lay-twist ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay nasa ilalim ng Espiritu Santo, hindi ka maliligaw. Sabi nga doon, mga kapatid, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi ka bubusugin sa mga matatamis. Dahil ang salita ng Diyos, masakit yan. Kapag mali ang iyong ginawa, ikukorek ka niyan. Kapag mali ang iyong pangangaral, ikukorek ka niyan. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kinakailangan na mayroong pagtitiis. Mayroong pagsunod. May pananampalataya.
Hindi yung sinasabi nila mga kapatid na natatawa talaga ako eh. Sa sinasabi nila, hindi lang tawa, galit din na yung spiritual ko mga kapatid. Yung sinasabi nila na your future sin is already forgiven. Grabe talagang pangangaral yun. Di ba? Sweet-coated mga kapatid. Eh saan ba nakasulat yun? Wala naman tayo pumapasang ganun eh. Na your future sin is already forgiven. Kaya hindi talaga ako magtataka kung bakit sinabi ng Book of Matthew, chapter 7, mga kapatid, na maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, nagpalayas ako ng masamang espiritu, nagpagaling ako ng mga may sakit sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi ko kayo kilala. Bakit? Dahil sila yung mga nangangaral ng sweet. Na sinasabi nila, okay lang na magkasala ka, papatawarin ka rin naman. Okay lang na hindi ka magpabautismo. Okay lang na hindi ka magsimba. Okay lang na hindi ka magbasa ng Biblia. Kasi ligtas na tayo. Gagamitin pa na John 3:16. Mga kapatid, for God so loved the world. Ano yung sabi nila ito mga kapatid? Ipapahintulot ba ng Diyos na mapapahirapan ka, mahal ka niya? Papahintulot ba ng Diyos na maghirap ka, anak ka niya? Di ba? Yan ang sinasabi nila mga kapatid. Pero walang ganon. Wala pong ganon na nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, marami ang magagalit sa inyo dahil sa aking pangalan. Hello? Ngayon, nasaan na yung ginagamit nilang verse na yung mga kapatid na papahirapan ka ba ng Diyos, mahal ka ng Diyos, anak ka ng Diyos? Hello? Pag nandun na tayo sa langit, wala nang hirap. Yun ang sinabi ng Biblia. Pero habang nandito tayo sa mundong ito mga kapatid, sinasabi ng Biblia na tayo ay masusubok sa pamamagitan ng apoy. At doon lalabas kung sino ka talaga. Di ba sinasabi ba na examine yourself? Pag-aralan mo yung sarili kung ikaw mo ba ay na kay Kristo. Hello? Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, mag-aral tayo mabuti sa salita ng Panginoon. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Nakakatakot kasi ang panahon natin ngayon mga kapatid. Marami nang matatalino ngayon. At alam niyo ba mga kapatid, binababoy na nila ang Biblia ngayon. Mayroong bagong release na Bible. May bagong release. Hindi ko lang alam kung alam nyo na mga kapatid. Sabi nila, The Millennial Bible. Search nyo mga kapatid sa YouTube, sa internet, sa Facebook. Kung ano yung mga pinagsasabi nila doon mga kapatid. Taglis, mga kapatid, na Bible. Dahil yung mga ibang simbahan mga kapatid ay nasa maling katuruan, alam niyo ba kung ano sabi nila? Okay lang daw yun. Okay lang daw. At least yung tao daw nagbabasa ng Biblia. Pero iba na kasi yung takbo ng Biblia eh. Hindi na sagrado. Yung nangunguna pa naman doon mga na okay lang daw, ay yung may-ari ng apokripa. Kasi sila nga nung unang panahon pa lang, binababoy na nila yung Biblia eh. Kaya okay lang sa kanila na kahit mababoy na ngayon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Hello? Even though sinasabi ng Bible, hindi sa ating mga gawa, kung bakit naligtas kundi na sa habag at pagsunod natin sa kalooban ng Diyos mga kapatid. Pero kinakailangan pa rin natin na maging tapat sa harapan ng Panginoon. Alam niyo sa panahon natin ngayon mga kapatid, unti-unti nang inililihis ng dyablo ang ating buhay sa pananampalataya.
Hindi, dahil sa hindi kaya ni Diablo mga kapatid na biglain kang ilihis mga kapatid. Uunti-untiin ka niyan. Kaya be wise tayo. Be wise po. Dahil marami ng mga ngaral ngayon na gumagamit ng terminology nila mga kapatid na puro sweet-coated. Pero na pupunta doon sa kamalian. At biblical say naman niya mga kapatid eh. Biblical naman yan eh. Sabi doon, darating ang araw na ang tao ay maghahanap na sila ng sarili nilang mga ngaral. Pipiliin nila yung mga ngaral na kumukonbine doon sa kalooban nila. Tignan nyo mga kapatid, kung anong nangyayari sa ating panahon ngayon. Marami na ang naliligaw. Marami na mga kapatid. At alam nyo ba kung anong sikat na ginagamit nilang word ngayon mga kapatid? Iisang naman ang Diyos natin eh. Iisang naman ang Diyos natin eh. Ang tanong, totoo kaya yon? Na iisa lang ang Diyos namin? Yung Diyos ko sa kayong Diyos sa pinaglilingkuran niya, iisa kaya? Iisa lang ang tunay na Diyos. Pero marami ang Diyos sa mundong ito. Marami ang Diyos sa mundong ito. Kaya nga sinabi doon na may Diyos-Diyosan eh. Mga anak, marami ang Diyos ninyo. Pero sabi ng Biblia, iisa lang ang tunay na Diyos. Iisa ang tunay na Diyos at marami ang peking Diyos. Meron pa ang extra Diyos. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, dapat kilalanin natin yung tunay na Diyos. Ngayon, kung ikaw ay namumuhay sa tunay na Diyos, makikita sa buhay mo, may pagbabago. Makikita sa iyo ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kahit sinasabi ng iba mga kapatid, no? Kahit sinasabi ng iba, manampalataya ka lang, maliligtas ka na. Huwag tayong maniwala doon mga kapatid. Huwag kang maniwala doon sa kulang. Huwag kang maniwala mga kapatid sa kulang. Dapat doon ka sa kumpleto maniwala. Kasi kung manampalataya ka lang, kulang yon. Dahil sinasabi ng Book of James mga kapatid, faith without work is dead. Kaya kulang ang pananampalataya lang. At hindi rin nakakaligtas mga kapatid. Gagawa na lang ako na mabuti, tutulong na lang ako sa kapwa ko. Hindi rin yung garantiya mga kapatid. Kulang din yon. Kasi sa Bible mga kapatid, meron isang tao na tapat. Mabuting tao mga kapatid. Si Cornelius. Isa siyang devoted na tao. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagbibigay ng tulong, madalanganin mga kapatid. Prayerful siya. Mabait. Pero kulang pa rin. Dahil hindi nga doon maliligtas ang tao eh. Sa grasya ng Diyos at sa pamamagitan ng kapanganakang muli at sa pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya kung gusto mong masigurado ang iyong kaligtasan, kinakailangan mong may panganak sa tubig. Kinakailangan mong may panganak sa Espiritu. Kinakailangan mong man-new birth para maging born again ka. Ang born again mga kapatid ay hindi po ito pangalan ng reliyon na papasok ka sa isang reliyon para maging born again ka. Hindi po. Ang tunay na kaligtasan na sinasabi ng Bible na by grace we are saved mga kapatid. At sinasabi na hindi sa gawa nating katwiran, hindi sa mga gawa natin mga tayo maliligtas. Kasi may mga nangangaral mga kapatid nung una pang panahon na ikaw ay maliligtas kung gagawin mo ang ganito. Mababawasan ang kasalanan mo kung ikaw ay maglalakad ng paluhod doon sa Golgotha. Alam niyo mga kapatid? Yung hahampas-hampasin mo yung sarili mo para mabawasan ang kasalanan mo. Magpapako ka rin. Hello?
Yun ang sinasabi doon mga na hindi na natin kailangan gawin yun. Dahil we are living in grace. Namumuhay tayo sa grasya ng Diyos, hindi na natin kailangan pahirapan ang ating sarili. Yun ang sinasabi doon. Hindi yung yung hallelujah. Grabe talaga mga kapatid. Kaya, kung gusto mong maligtas, masigurado ang iyong kaligtasan, manatili kang tapat sa Panginoon hanggang sa wakas. Magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng iba, bakit sa pangalan ni Jesucristo? Ano bang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yung ito si Jesus Christ na baptizing them in the Father, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sinabi doon, name. Ano bang pangalan na ibinigay? Ano ba yung pangalan na ibinigay sa atin? Meron pa bang ibang pangalan na ibinigay sa atin na sukat nating ikaliligtas? Ang sinabi doon, bautismuhan sila sa pangalan. Hindi doon sa title sila mabautismuhan, sa pangalan. Hindi niya sinabi doon sa pangalan nila, kundi doon sa pangalan. Ngayon, ang Ama, pangalan ba? Yung Anak, pangalan ba? Yung Espiritu Santo, pangalan ba? At marami ang nagsasabi, okay, marami tayong bumabasang reference sa Bible na only Jesus can save us. Only the name of Jesus, mga kapatid. Ang sabi doon, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas. Matthew chapter 1 verse 21. And Acts chapter 4 verse 12, sabi ng mga kapatid, wala nang iba pang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. At sinasabi ni Jesus Christ, mga kapatid, ako ang magliligtas. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang kukuha sa atin, mga kapatid. At sinasabi rin, mga kapatid, sa Book of Acts, kung di ako nagkakamali, Corinthians sa atin, mga kapatid, sinasabi doon, ang nabautismuhan kay Kristo ay binigay si Kristo. Hindi sinabi doon ang nabautismuhan sa Ama, Anak at Espiritu. Ang sinabi doon ang nabautismuhan kay Kristo. Kaya kinakailangan tayo ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Hindi sa pangalan ko. Sa pangalan ni Jesucristo, mga kapatid. Kaya pakinggan din ninyo, mga kapatid, yung ibinabautismo sa inyo. No? Dapat sa pangalan ni Jesucristo. Kasi maraming gumagamit ng pangalang Jesus ngayon. Dapat marinig natin yung pangalang Jesucristo. Jesus in the Nazareth. Para talagang naka-direct, naka-indicate talaga. At alam natin na si Jesus Christ talaga yung naibabautismo sa atin. No? Kaya pag mananalangin din tayo, mga kapatid, Wag tayong tumigil lang doon sa in Jesus' name. In Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus of the Nazareth. Para na naka-address talaga kay Jesus Christ. Kasi maraming nangangalang Jesus ngayon. Marami akong kakilala. No? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, maging tapat tayo sa Panginoon. Magpaka-faithful po tayo sa Panginoon. Huwag tayo maniniwala sa mga pinapangaral ng iba na lihis sa kalooban ng Diyos. Habang lahat tayo, mga kapatid, sa oras na ito ay tatayo,